Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine-ISIS. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to ay mula kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na tanggal na sa Senado. PBBM nagalit na, nagulat si Amy Marcos. 11 na lang senador, kakapasok lang. So yan yung panonoorin natin ngayon, men. Bibigyan natin ng reaction to. Tingnan natin kung ano yung nakapaloob sa video to, and then kayo na lang bahalang humusga. So re-reaction na lamang natin to. So bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Agad na pamagat ng videong ito, tanggal na sa Senado, PBBM nagalit na, nagulat si Amy Marcos. 11 na lang senador, kakapasok lang. So again, Filipinoisy, Boss Balita TV, like, comment, share, subscribe, start. Po ang nagsabi na siya ay kumakalas na, mas maganda po siguro talaga na siya. Start 0. Ngayon po, siya naman po ang nagsabi na siya ay kumakalas na, mas maganda po siguro talaga na siya ay umalis. Again, ma'am, it didn't have anything to do with the relationship between the Marcoses and the Dutertes, yung naging pag-arrest. Wala po tayong pinipersonal dito. Merong konti. Diba? Wala pong personalan dito. For the relationship between the president and his sister, how do you describe that? Is it still the same? Are Hala. they okay? Ilamat ba? Sobrang nakakagulat na balita. Well, kahit sino naman siguro, men, 'di ba? Di maintindihan or maaaning kung iisipin bakit ganyan yung nangyayari ngayon kay Senator Amy Marcos at saka kay PBBM like nakakaaning naman din talaga kahit sinong tanungin, like nasa side ni PBBM or PBBM supporters or DDE supporters, hindi mo talaga maiintindihan kung ano yung nasa loob ng utak ni Senator Amy Marcos. Grabe, President BBM nagalit na, tinanggal na si Amy Marcos. Ginulat ni Senator Amy, bumaliktad na sa Duterte. Ayon sa nakalap nating Nako. impormasyon, tinanggal na sa pwesto ng alyansa si Amy Marcos matapos kalabanin Arwi. ng sariling kapatid at presidente. Matapang na binira ni Arwi. Attorney Yusek Claire, wala daw personalan. Grabe nagsalita na si PBBM, tinanggal na si Amy Marcos. Ginulat ni Actually, wala naman talagang personalan dapat yan. Ang pinagkaiba lang kasi, men, si Senator Amy Marcos kasi, under siya ng alyansa o PBBM. At the same time, iniimbestigahan niya, 'di ba, yung illegal arrest di umano kay PRRD. So parang magko-conflict tuloy. 'Di ba? Magko-conflict tuloy yung interest bang tawag diyan or whatsoever. 'Di ba? Kasi nakisakay ka na nga lang sa alyansa tapos sabay banat ka doon sa sabay Senate hearing ka about sa arrest ni PRRD. Si PBBM yung tatamaan diyan 'Di ba? Like okay lang naman talaga. Okay lang naman kung kung gawin niya ni Senator Amy, pero sana naging independent na lang siya, Wala siya sa kampo ni PBBM. Like wala lang, independente lang siya. Okay lang 'yun, 'di ba? Gawin niya kung ano yung gusto niya. Hindi yung tipong parang, both sides whatsoever. Well, in-explain naman ni Senator Amy yan na hindi daw siya namamangka sa dalawang ilog or hindi siya nagpapabango sa kabilaan. Kayo na din bahalang humusga dyan. Bahala kayo. Senator Amy, bumaliktad na sa Duterte. Tara panoorin natin. Morning, Yusek. Ma'am, may we just get your reaction on the recent pronouncement made by Senator Amy Marcos that by repeatedly invoking the executive privilege, it seems that the government witnesses are hiding essential facts doon po sa arrest ni former President Rodrigo Duterte. Sana po malaman din po ni Senator Amy Marcos kung ano po bang ibig sabihin ng executive privilege. Ito naman po, executive Allah. privilege po is a constitutional doctrine that allows the President and high-ranking officials, executive officials, to withhold some sensitive information. Meron naman palang ganyan 'di ba? Especially kung ito po ay magkakaroon na po ng encroachment ng isang branch over to another branch. Kasi ito pong executive privilege is rooted from the separation of powers. So may mga pagkakataon po talaga, including po yung mga issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations within the executive branch. Hindi po ito dapat nais na po publiko. So magkakaroon po ito ng undue encroachment by one branch of the government over another. So wala po tayong itinatago. May mga pagkakataon lamang po na yung ibang mga napag-usapan ay hindi dapat isinapopubliko. Doon sa kanyang Araw preliminary findings, ngayon niya lang nilabas na sabi niya, it was found out that the Philippines had no legal obligations to arrest and turn over the former president to the ICC, and meron daw pong mga So kayo, anong masasabi nyo rin doon? Ewan ko kung nakita nyo na yung findings di umano.
ni Senator Amy Marcos about dun sa pagkaka-arrest kay FPRRD. Pero kung if ever napanood nyo na, anong masasabi nyo, i-spoil nyo ako dito kasi hindi ko pa napanood yun eh. 'Di ba? Parang naka-line up pa lang yun sa panonoorin natin, 'di ba? So, Glaring violations, though hindi niya minention dun sa rights ni former President Duterte. Ganyan po ang kanyang magiging opinion kung ang kanyang mga nakausap ay ang mga Duterte supporters. Pero kung Roy. titignan po natin ang ibang mga experts, katulad po nila Justice Carpio, Attorney Butuyan, at yung ibang mga nagsasabi patungkol sa batas natin na RA 9851, may iba po ang kanyang tingin sa nasabing issue. And sana dito din talaga ako believe kay si Claire Castro kasi wala, babalagbagin niya rin talaga yung susubok na manggugulo sa pamahalaan or mag-a-against or iba yung pananaw. po tignan niya rin po kung ano ba sinasabi natin. Wala tayong legal obligation, pero meron po tayong batas na sinasabi sa RA 9851. Ito may sinasabing prerogative na makipagtulungan sa Interpol, but still, meron tayong commitment sa Interpol. But again, ang sumusunod lang, ang gobyerno ay sumusunod lamang sa RA 9851. In relation to that, may we get your reaction on Senator Amy officially withdrawing from the Alyansa? Ano po yung naging reaction ni Presidente dito, Roy. and what does it say about the Grabe, nakaka-dare talaga siya. Na bigla-biglang magwi-withdraw. Ano yun? Ewan natin, malay natin kung inaanon niya lang kung meron nga ba siyang makukuha sa alyansa. Kaso parang yun nga, bali-balita na wala. Kaya siguro parang, okay, alis muna ako dito. Parang walang boboto sa akin dito. relationship between the siblings, ma'am? Sa ngayon po, siya naman po ang nagsabi na siya ay kumakalas na sa alyansa dahil lang sabi niya ay hindi yata pareho ang kanilang mga adhikain, ang advokasya. Kung hindi po talaga nalilinya ang kanyang mga paniniwala, sa paniniwala ng alyansa, mas maganda po siguro talaga na siya ay umalis dahil kung hindi niya pa paniniwalaan ang mga programa ng alyansa, hindi po talaga magkakaroon ng magandang relationship. Pero lahat ng Tama, yan yung sinasabi ko sa mga diehard Marcos loyalists na hindi ibig sabihin in-endorso ni PBBM, 'di ba? Is need nyo ng iboto din. Actually, lucky na nga tayo kasi si Senator Amy hindi pa natatapos yung election is lumabas na yung tunay niyang kulay. At least alam na ng mga loyalistas talaga kung sino yung dapat iboto, 'di ba? Kahit nga sa 11 senators na natira doon is parang meron ding ilalagpat. Meron pa tayong ilalaglag doon, Drop nyo na lang sa baba kung sino yung bubutuhan nyo na mga senador from Allianza para malaman din ng mga kababayan natin or open lang tayo dito kung sino yung iboboto nyo, I respect that, 'di ba? ito ay ipapaubaya natin sa campaign manager na si Congressman Toby Chanco. But ma'am, does her statement show that there could be a deeper rift between the two siblings? Kasi ma'am, meron siyang binanggit ngayon na tinake against daw, allegedly ni Presidente, yung investigation niya sa pag-aresto kay Duterte. Wala po tayong nadidinig na anumang salita mula sa Pangulo. Siya lamang po ang nagsasalita ng mga bagay-bagay na katulad ng ganyan. Siguro yan po yung kanyang pananaw. Pero sa Pangulo po, wala po tayong madidinig. Pero expected na rin naman natin or siguro expected na ni Senator Amy na possible maging ganyan yung reaksyon ng Pangulo. Alam nga namang matuwa yung Pangulo. 'Di ba? Alam nga namang i-congratulate niya. Like Ate Amy, grabe, solid yung ginawa mo ha. At least inimbestigahan mo talaga na may illegal na nangyayari doon sa pagkaka-arrest kay FPRRD. Kami pa naman nagpa-arrest noon. So thank you for correcting me. Ganon yung i-expect niyo. Paano kung positive sila PBBM na tama yung ginawa nila? Of course, magka-clash talaga kayo ng paniniwala. Ano bang ini-expect? Thank you, ma'am. Follow-up question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Nabanggit din po ni Senator Amy Marcos that tracing the timeline of the events leading to the arrest, the administration only changed its tone from non-cooperation to cooperation with the ICC as the political relationship between the Dutertes and the Marcoses soured, or the Dutertes and the administration soured. Your comment on this one? Basta po sa atin po, nung ginawa po ito ng pamahalaan ng administrasyon, wala pong ibang sinunod kundi kung ano yung nasa batas at kung ano po yung obligasyon natin sa Interpol. Kung meron po siyang ibang pananaw, Actually, confident din naman talaga yung Pangulo, sila General Torre. So, I think saka lang talaga to maiimbestigahan ng todo if ever tapos na yung term ni PBBM. I think malulusot pa nila to. Sa ngayon. siguro personal niya pong pananaw yan. Kung meron siyang ibang naiimbestigahan, sabi nga po natin, maging patas ang kanyang pag-iimbestiga. Imbestigahan din po niya, gawin niya rin pong resource person hanggat maaari, yung naniniwala sa ginawa ng administrasyon na isurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC.
So again, ma'am, Tama. it didn't have anything to do with the relationship between the Marcoses and the Dutertes. Yung naging pag-arrest. Wala po tayong pinepersonal dito. Maganda si Madam. Kung ano lang po ang sinasabi ulit ng batas at kung ano yung nagiging obligasyon natin at magiging commitment natin sa Interpol, yun lamang po ang ating gagawin. Wala pong personalan dito. Follow-up question from Pero syempre, di rin mawawala. 'Di ba? Sige, sabihin na natin na walang personalan. Pero, bonus na lang din kay PBBM yun. 'Di ba? Yung mga tao din kasi, imposible hindi pinipersonal. Ganyan naman talaga kayo sa politika. As long as meron kayong pagkakataon na mapahina yung katunggali nyo, of course, tatanggapin nyo or gagawin nyo. 'Di ba? Kaysa naman mas lalo pa kayong banat-banatan yan. Ewan ko, actually, hindi ko nga maintindihan kung bakit parang, iniiyak ka ng mga DDS na parang, pinopolitika kami. Nung time din naman nila, ganyan din naman yung ginagawa nila sa, yung mga katunggali nila Especially yung mga dilawan, 'di ba? Yung mga pro-dilawans dati. Halos ubusin nga nila, 'di ba? Tapos ngayon kapag sila na yung ginaganyan, biglang iiyak na, uy, pinopolitika kami. Like, alam niyo yung ganyan, gawain nyo, tapos kapag tatama na sa inyo, iiyak kayo. Marisol Halili, TV5. Ma'am, do you consider, or does the administration consider Amy Marcos a loss from the Alianza? You consider her? Aroy. Dili. Dili talaga, no? Hindi. Wala po Sayang. ako masabi. Sa parte po ng alyansa, ibibigay So, wait lang. So, since hindi makakapagsalita si Senator si Yussi Claire dyan, so kayo na lang din bahalang humusga. Do you think it's a loss, 'di ba, sa alyansa na natanggal or burado na si Senator Amy sa lineup? Comment down below. Kasi para sa akin naman, from the start, kini-question pa nga natin, 'di ba? Uy, bakit nandyan si Senator Amy Marcos? Kasali pala siya sa alyansa ni PBBM. Like, kung pwedeng hindi, di sana hindi na lang. So, i-comment nyo sa baba men kung lost ba talaga or malaking kawalan ba yun sa alyansa si Senator Amy. Comment down below. po natin kung ano man ang pananaw po ni ating campaign manager na si Congressman Toby Chanco. Pero the relationship between the president and his sister, how do you describe that? Is it still the same? Are they okay? May lamat ba? As we can see from the statements of Senator Amy Marcos, it seems like there is. But on the part of the president, we cannot say that there's a rift between the relationship, in the relationship of the two siblings. So, Naku. hintayin na lang po natin kung meron man sasabihin ng Pangulo. But sa Tama. Actually, nagsalita na yung wife. 'Di ba? Si Lisa Marcos nagsalita na. sa ugali po kasi ng Pangulo, hindi po siya masyadong, alam niyo po yun, hindi siya pikon. Kaya kahit Tama anong naman. banat, Paminsan-minsan lang bumabanat si PBBM. Tapos kapag bumanat pa, iniiyak ka ng todo, 'di ba? Nung bumanat si PBBM na parang nagde-deliver lang ng suka, sobrang tagal na ka-get over ng kampo ng mga Duterte. Like, ganyan yung impact, men. kahit nakita na niyo po si Senator Amy Marcos na nandoon sa Maisog Rally habang binabanggit ng dating Pangulong Duterte ang paninira sa kanya, kay PBBM, wala po tayong nadinig. Wala rin po tayong Okay. nadinig na anumang hinanakit kung meron man mula sa Pangulo para sa kanya kapatid. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, this question is on the subject of interim release for former President Duterte. Isa raw po sa mga kondisyon for granting such a motion, according to the ICC spokesperson, is that for the country, in this case the Philippines, will accept this release and agree to certain guidelines and conditions to be set by the court. Is the Philippines going to accept the former president's interim release and commit to comply with the guidelines to be set by the ICC? Sobrang late na yan kasi birthday na ngayon ni FPRRD. With that, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former President Duterte is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. Tapos, So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. Mahirap po kasi diba? Kaso pinadaan sa Interpol, so naisahan pa rin kayo. na sasabihin natin, although that's hypothetical, sasabihin natin na makikipag-cooperate tayo sa ICC pagdating po sa interim release, dahil lahat po ng issue dyan mabubuksan. Mabubuksan din po kung magkakaroon ng freeze order sa kanyang mga assets. Yun lang. Gugustuhin po ba din Yun ng pamilya Duterte na makipag-cooperate Paano na lang kung ma-freeze yung mga account niyan? 'Di ba?
My goodness. Tapos parang magkakaungkatan pa ng mga yaman. Diyos ko, day. tayo sa ICC para lahat ng kanilang assets, nakatago man o hindi nakatago, ay makikipagtulungan tayo sa ICC para mahagilap lahat ng kanilang assets. Which means it's a sword that cuts both ways, if I Nice. understand what you're saying. So, it's a no-go. Ibig sabihin po, ang interim release, Parang may advantage and disadvantage. So nasa sa kanila na lang yan kung kakagatin nila. No? Pero I think yung mga release na yan, baka ang mangyayari lang dyan is baka magtatago na lang din. Di ba? Kasi I think yan yung nila pinaka last resort nila, yung magtago. Si Bato nga, wala na nakatago na as far as the Philippine government is concerned. Though it's hypothetical, but as we speak now, we do not recognize the jurisdiction of the ICC of the Philippines. So, that's it. Thank you. Follow-up. Follow-up question, Eden Santos. Good morning po, Yusek. Ano po yung reaction natin dun sa ulat na mismo ngang Marcos administration po ang nagbigay ng mga ebidensya sa ICC regarding po dun sa crimes against humanity? Mismong ang mga Marcos administration, sa pagkakaalam ko si Trillanes, tsaka yung family ng EJK. Kung tumulong man yung Pangulo, hindi siya mismo, di ba? Tumulong lang siya Yung word kasi na mismo yung administrasyon. Wala lang, parang ewan ko, parang pinapahidan lang din ni ate yung administrasyon. Ewan ko ba? Parati na yan siya. Si ate. I think, ano ba yan? Net 25 ba? Yeah. FPRRD. Mismong administrasyon ng Di ba? The Marcos, yun po ang bangkit dun sa, parang the two families are being at war na sinasabi ng ICC officer, but originally first they are at peace. So, nabanggit nila doon na ang Marcos ang nagbigay ng mga evidence at willing na raw pong makipag-cooperate or prepared to cooperate ang Pangulong Marcos. O iba yung prepared to cooperate kaysa sa si Marcos yung nagbigay. Yung prepared to cooperate, magko-cooperate lang. Hindi siya mismo yung nagbigay. Tama ba? Tama ba yung pagkakaintindi ko? Ewan ko. Gugustuhin po natin kung mas kompleto po ang detalye ng inyo pong tinatanong. Sino, Tama. kung meron man, sa pamilya Tama. Marcos ang nagbigay ng mga dokumento. Dahil wala po Tama. tayong alam na nakipag-cooperate mismo ang pamilya Marcos para sa ICC. Mas maganda po kung madidetalye po yan para po mas maganda po ang ating maging tugon. Regarding dun Tama. sa ano po ni Tsaka, nung time pa naman ni PRRD yan yung pag-submit ng sa ICC. Grabe. Ivan, kahit po ba ang mga Pilipino ay gustong pauwiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang gobyerno po ba natin, kahit man lang sa humanitarian aspect ng ating gobyerno, hindi po tatanggapin ng Marcos administration yung binabanggit na interim release sakali po? Ano pang ini-expect nyo, ate, iinuugag nga ng todo si PBBM ng mga yan. Ano yun? Parang papakawalan lang nila para, tuloy yung bardagulan. Kung ako yung Pangulo that time, dyan ka na lang. Diba? Ba't magdadagdag pa ako ng Pangulo dito sa bansa? Diba? Ba't idadagdag ko pa yung banat ng banat sa akin? Di din kasi sila, Ibabalik ko ang tanong. Tanungin natin doon sa mga nagsususog patungkol dyan. Tatanggapin na ba dapat ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC? Ipapa-withdraw na ba nila ang kanilang mga petition na sinampa sa Supreme Court na patungkol sa dapat hindi tayo makapag-cooperate sa ICC? Tatanggapin din po ba nila na lahat ng utos ng ICC ay ating i-recognize, pati yung pag-freeze ng kanilang mga assets? So lahat po yan, dapat ibalik po natin ang tanong. So hindi po ba pwedeng gawin ng gobyerno na tanggapin lang dahil sa kasama sa binabanggit po ng ICC na kapag binigyan ng interim release ang government ng Pilipinas ang tatanggap or ang Pilipinas doon sa point lang na ganoon. So kailangan balikan po from the start na tayo ay umatras or umalis as ICC member. Ganun talaga. Alangan naman. Hindi po tayo basta-basta maaaring mag-initiate na anumang aksyon. Dapat manggagaling yan sa pamilya Duterte. Dahil sila po ang may mga kaso na isinampa sa Supreme Court. Magiging conflict po yun sa kanilang mga opinion, sa kanilang mga paniniwala ng ICC ay walang jurisdiction sa Pilipinas. So hindi po tayo makakakilos patungkol Tama. dyan. So personally po, hindi naman ayaw naman ng Pangulo na hindi makabalik ng Pilipinas ang dating Pangulo. Wala po ako masasabi patungkol dyan. Thank you po. Next question, Maricar Sargan, Brigada FM. Good morning po, Yusek. Ibang topic naman po. Sa isang interview ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, may binabanggit po siya patungkol sa issue sa GAA 2025. May binanggit po siya na iilang tao lang daw yung nag-usap para baguhin yung NEP and stating na obviously ginawang election fund daw po ang GAA 2025. Any reaction po? Magiging witness po ba siya Grabe. sa mga kasong isinampa? Ginagalang po natin ang pananaw
ni Mayor Magalong, pero mas maganda po sana Hala. kung magsasalita po siya ay nandiyan na, nakahain na po ang mga ebidensya na ito ay nagamit Hala. sa election fund. Bardagulan talaga, no? Sobrang seryoso na talaga nila sa part na Unang-una to, po, tinawagan po natin ng DSWD na nakipag-ugnayan po tayo para malaman natin kung may katotohanan ang mga sinasabi ni Mayor Magalong. Tanong po natin na ang mga politiko lamang ba ang pwedeng mag-refer sa DSWD kung may naistulungan? Ang sabi po nila, anybody, kahit sino, ay pwedeng humingi ng tulong sa DSWD. So hindi po ibig sabihin nito na politiko lamang ang gumagamit ng pondo. Kahit po sino, kahit po Tama. yung mga hindi incumbent pero tumatakbo, pero kung meron po silang valid na kahilingan at mabe-vet ito ng DSWD, pwede silang gumawa ng Hala. letter referral. Ito po ay tutulungan ayon sa DSWD. So Tsaka parang expected na rin kasi yan na may pupo na talaga, no? Kasi especially ngayon, upcoming na yung election, di po ba? natin sanang isipin na politiko lamang po ang pwedeng humingi sa DSWD. Ayon din po sa DSWD, ang pera po na ibinibigay, pang ayuda, ay nanggagaling mismo sa DSWD. At kung meron man pong ibinibigay na tulong, ang bawat politiko, galing po yun sa kanilang sariling pondo. Nais po natin, Okay. kay Mayor Magalong, ibigay po ang mga ebidensya. Bigyan niya na rin po kami Hala. dito sa PCO. Para Hala. malaman natin kung may katotohanan ba ang bintang na ito. Mahirap po kasi Hala. na ang bintang po ay pangkalahatan, pero hindi Tama naman. Yan, especially sa sa kampo ni PRRD, FPRRD, puro lang talaga sila bintang. Wala silang may pakitang ebidensya. Iwan ko rin yung mga alipuros nila, bilib na bilib din. 'Di ba? Parang hindi nabubuhay itong mga to sa ebidensya. More on lang talaga, parang intrigue. naman po na ibibigay ang pinakadetalye. Kasi makakasira po ito sa imahe ng gobyerno, sa pamahalaan. Makasisira din po ito sa lahat ng mga politiko na ang karamihan naman po ay inosente. So kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may Tama. kaso na patungkol po sa DAA at sa Generalize enrolled bill. kasi. Magbigyan na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigyan niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. And follow up lang po, binabanggit niya rin na parang nagkaroon na daw po siya ng Ayun. death threats because doon sa mga binabanggit niyang may corruption. Okay, kung meron pong death threat sa kanya, hindi po natin alam kung saan to galing. Kung Tama naman, and especially talaga kapag ganyan yung mga statement mo, expected mo na talaga na may mga ganyang death threats din, ano. Yeah. mapatunayan din okay. po niya na ito ay galing sa kanyang di umanong pag-expose dito sa election fund patungkol sa GAA. Mas maganda po, dati naman din po siya na naging parte ng PNP. Magaling naman po siya mag-imbestiga. Bigay lamang po niya ang lahat ng ebidensya at tayo'y tutulong kung totoong may death threats. Tama. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, maiba na ulit tayo ng topic. Nag-declare na ang pag-asa ng dry season. Nag-declare na sila. Any directive coming from the Office of the President, especially sa Agriculture Department, lalo na baka magkaroon ng epekto sa ating mga agricultural products at livestock, as well as doon sa Department of Energy to ensure steady supply of electricity. Opo, may mga programa po. Nabanggit ko na po nung nakaraan na press briefing patungkol po dyan kung ano po yung mga programa ng DA. At pati po yung DOH. Meron po dyan, pati po sa heat index, pati sa dry season, po paano bibili ng mga bigas. Yung tag-init talaga, medyo nakaka-trauma din yung nangyayari nung nakaraan, di ba? Kasi sa sobrang init talaga, parang, parang mahi-heat stroke ka eh. Kaya, inom ka lang talaga ng inom ng tubig. So, kung may electric fan ka naman, sobrang init lang din naman ang ibubuga ng electric fan. Kung may aircon ka naman, lulobo naman yung kuryente mo. So, wala. Apektado talaga lahat. Diba? Ibibigay ko po muli sa inyo mga detalye kapag po nakuha ko na po mismo yung papel at ibibigay po namin sa inyo. Next question, Ivan Medina, GMA7. Yusek, on another topic. Ivan Reacting to the Merida. scheduled meeting of the President with the U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth, the spokesperson of the Chinese Foreign Ministry said, and I quote, "Any defense or security cooperation between the Philippines and other countries should not target any third party or harm their interest, still less threaten regional peace or escalate tensions in the region. Facts have repeatedly proven that nothing good could come out of opening the door to a predator. Those who willingly serve as chess pieces will be deserted in the end. Our message to some in the Philippines, stop serving as other countries' mouthpiece and no more stunt for personal political agenda." Well, if Nako. China really believes and concerned about peace and stability in the region, they should abide by the international law. They should Tama. Tsaka ewan ko ba, kung bakit magpapa-apekto pa tayo sa opinion ng China. Kahit ano naman gawin natin, as long as hindi papapor sa kanila, is iiyakan naman talaga nila yan. 'Di ba? So, bakit pa tayo parang maano pa tayo na, baka magalit yung China dyan, whatsoever. Di, wag na lang natin silang pansinin. Ganyan naman sila parati. also respect the sovereignty of each country.
We are not. The Philippines is no one's chess piece. We are an independent country. Tama. So kung ano man po ang ating gagawin, Tama. kung ano man po ang ating magiging proyekto patungkol sa ating military operations, ito po naman ay nasa atin na po. Wala pong pwedeng makialam dito. Tayo po ay independent at walang dapat manghimasok sa anuman po na desisyon ng ating pamahalaan. Thank you. Tama. Next question, Gilbert Perez, DWIC. Good morning po, Yusek. PWIC. Pumalo na po sa 5.8 billion ang nawala po sa mga financial institutions na pinangangasiwaan po ng PSP na mula daw po sa mga cyber attacks noong nakaraang taon. Nagkaroon daw po ng pagtaas na 2.6% kumpara sa 5.6 billion pesos na nawala naman noong 2023. Ano pong ginagawang hakbang ng pamahalaan para ma-counter yung mga ganitong problema, para maprotektahan po yung ating mga financial institutions? Actually po, nakausap po natin ang pamunuan ng BSP at magbibigay po sila ng official statement patungkol po dito. Pero in line with that, atin po ding hinihikayat na magkaroon din po ang mga bangko, mabago ang kanilang mga internal policies patungkol po dito. At tayo din po ay magkakaroon ng mga infomercials at mga dissemination ng information or information Parang wala pa tayong ganong knowledge about sa mga ganyan-ganyan. So, pakinggan nyo na lang or comment nyo na lang din sa baba kung ano yung mga opinion nyo about dyan sa mga issue na yan. So, tuloy. information patungkol po sa paano maiiwasan ng taong bayan ang MyScam. So, kasi po, nag-i-evolve po talaga ang paggawa ng krimen. So, kailangan din po ang mga proyekto Tama. natin, yung ating mga panuntunan dito ay dapat nag-a-upgrade din po. So, yun po, pansamantala, yan pa lang po ang ating masasabi at hingi po natin ang pinaka-official statement po dito ng BSP. Thank you po. Next question, Let Narciso, DZRH. Cheese? Good Cheese morning, ba yun? Yusek. Escudero? Nasa balita po na ang BCDA at Manila International Airport Authority ay pumirma sa lease agreement at nakapaloob dito ang 3-year option period to decide whether to purchase the 61-hectare na iya Terminal 3 property. May basbas po ba ng Pangulo yung pagbibenta ng property? Meron pa naman pong 3 years po tayo para mag-decide kung kailangan maibenta to o hindi. So, as of the moment, wala pa pong pinag-uusapan patungkol dyan. Pero aware naman po tayo dun sa concerns about privatization, including po yung possibility ng prioritizing yung profit over public interest. Na-consider po ito dun sa planong yon. Actually, against talaga ako sa, mga ng taong bayan, ng gobyerno natin ibinibenta. Against talaga ako sa mga ganyan. Like legit. Kasama po kasi yan sa isang MOA at sa batas din po. Pero sabi nga po natin, hindi pa po napag-uusapan po talaga kung bibili ba o ibibenta itong nasabing property. Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning po, Yusek. The National Bureau of Investigation is planning to coordinate with the Interpol when it comes to bringing home the fake news peddlers residing overseas. Po, do you see this as a positive development when it comes to our fight against fake news and disinformation? Opo. At least naman ma-actionan din yung sa overseas, Kasi parang unfair din, di ba, na yung mga sa overseas, hindi sila mahuli. Di ba? Kaya parang kita nyo naman si Maharlika, grabe yung mga pinagsasabi talaga. Like, unstoppable talaga siya. Nandun siya sa ibang bansa Kaya, feeling niya, untouchable ako. Dumadami na po ang mga fake news vloggers at dapat nung pa po nasimulan to. Kaya maraming salamat sa NBI. And on another topic, Yusek, yung victory po ni Alex Ayala sa quarterfinals ng Miami Open sa tennis po. Gumagawa po kasi siya ngayon ng kasaysayan sa international stage. How important is this for the Philippines? Isa po ito. Courtesy din sa batang yun, sobrang husay niya Sa din. napakalaki pong tagumpay ng isang Pilipino. Ang Malacanang po, ang palasyo po, ang Pangulo po ay ipinagmamalaki ang katulad po ng ating mga Pilipino na nagbibigay po ng karangalan sa Pilipinas. So, Ayun. congratulations sa ating kababayan at hindi pa po dito nagtatapos ang ating pasasalamat sa mga kababayan natin na nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Thank you po. I think mabibigyan din siguro siya ng award from government. Correct me if I'm wrong. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, I will just ask for additional details doon sa magiging meeting ni President Marcos with Secretary Hegseth tomorrow. Hindi po ako makakapagbigay sa ngayon. Ang DFA at ang DND naman po ang magbibigay ng official statement patungkol po dyan. Pagka po nabigyan na po tayo ng anumang direktiba or announcement patungkol po dyan at mga plano, ibibigay po namin sa inyo agad. Yun. Solid. Gilbert Perez, DWIC. Ibang topic naman po, Yusek. Yung bukas kasi magsisimula na po yung appointment ban or election ban. May mga inaasahan po ba tayong lalabas na mga appointments until today po? Wala po pa ako nabalitaan sa ngayon. Kung di ako nagkakamali, parang naglabas na 2 days ago. Pero wala po pa tayong nakukuhang information about that. Pero pagka po na ibigay po sa amin agad, kung mayroon na ilabas na panibago mga appointments bago magkaroon ng ban, ibibigay po agad namin sa inyo. Thank you po. I think that's all. Yusek, clear? At dyan po, nagtatapos ang ating tapos briefing. na. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento.
So, yun lang naman mga kanoys. So, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video nyo na ay mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos, syempre, Pilipinoids. Huwag nyo rin kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe. Also, courtesy rin kay Attorney Claire Castro at sa Malacanang RTVM, PCO, or whatsoever. So, yun lang naman. So, I think mainly nakapokus to about kay Senator Amy Marcos, di ba? Which is, alam naman natin na yun nga yung pinaggagawa ngayon ni Senator Amy Marcos is parang taliwas siya sa ginagawa din ng Pangulo. Di ba? Sabihin na natin na parang, yun nga kasi pinapaniwala nga ni Senator Amy Marcos, di ba, na pinapakinggan niya lang daw yung hinaing ng taong bayan about nga doon sa illegal arrest of PRRD. Pero yun nga, matatamaan yung ng kapatid niya. Matatamaan yung stand ng Pangulo. Diba? So, I think nagkaroon na talaga sila ng lamat sa isa't isa. No? Like, minsan mapapatanong ka na lang talaga na, ewan ko ba sa dalawang to? Diba? Magkakapatid naman sana, pero bakit kanya-kanya yung paniniwala. And again, sabi ko naman sa inyo na okay lang naman talaga magkaroon ng kanya-kanyang paniniwala, especially si Senator Amy Marcos. Hindi naman porket kapatid siya ng Pangulo is need niya na ring magkapareha sila ng paniniwala ng presidente. Pero ang kaibahan kasi nasa alyansa kasi siya ng kapatid niya. Diba? So, once alyansa and then once ini-endorse ka ng tao, dapat makiisa ka sa kanya. Diba? Kasi, kaya nga yung presidente, kailangan niya ng 12 senators para if ever may mga plano din siyang gawin para sa Pilipinas, diba, is madali niya lang magagawa yon dahil puro kapartido niya talaga or same sila ng visions ng mga senador niya. Diba? Kaya kung merong isa na naiiba dyan, of course, ano pang ine-expect natin? Diba? Parang ang gulo-gulo na tuloy. And tayo naman, ang gusto lang naman natin is, as long as may gagawing maganda para sa bansa natin, is doon tayo papabor. Kaya syempre, tayo sa taong bayan, ang magagawa lang natin is piliin talaga natin yung mga senador na same or kapareha ng vision ng ating Pangulo. Diba? Para, sobrang smooth lang ng, sobrang smooth lang ng mga proyekto or whatsoever para sa ikakaganda ng Pilipinas. So again, sabi ko sa inyo na di porket 11 senators is iboboto ko rin lahat yan kasi meron ding iba dyan na parang nagre-re-elect lang. Wala naman talagang nagawa ng term nila or ng time nila or siguro may nagawa pero sobrang hilaw ba? Parang ganun ba? Hindi din kasi enough yung yung 6 years ka sa Senado tapos yan lang pala yung nagawa mo, 'di ba? Like sobrang taliwas yan sa sobrang taliwas yan sa sinasabi mo ng kampanya na parang para sa ikaunlad ng mga Pilipino, ikababago ng buhay nila, ikakaangat ng Pilipinas. Tapos hindi mo totally nagawa. Tapos ngayon magpapare-elect ka. Yan lang din ulit yung sasabihin mo para sa ikaunlad ng Pilipino. And then mahalagang paalala, never vote artista na kasi magdadagdag lang tayo ng maraming versions of Robin Padilla sa Senado. So please maawa kayo sa Pilipinas. So again, hanggang dito na lang muna mga kanoisi. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Boss Balita TV, Pilipinoisi. Like, comment, share, subscribe. Pilipinoisi. Yeah.